evacuation centers, binibigyan sila ng mga rasyon, pero sabi nga nila, kung minsan hindi sapat, kung minsan di nila alam kung kailan uli darating. May mga ilan nagsasabi din daw, sabi ng researchers, na naku, wala pa akong tolda, hindi ako nakalista, mga ganon. So, napakaraming mga problema na sabi nga ng mga nasa evacuation center, ayaw namin dito, ayaw namin magdepende sa iba. Kaya namin magtrabaho upang kami kumain, upang makapag-aral ang aming mga anak, pero sana nandun yung kapayapaan. Napakadali lang naman ng spelling ng peace, no, Doktora? Oo, napakahirap. Pero sa tingin nyo, Doktora, kasi siyempre yung dito sa atin, sa kalunsuran, dito sa lugar natin, may mga natatakot din. Parang sinasabi nila, baka umabot hanggang dito. Sa tingin nyo po ba, may ganon? Mukhang malinaw naman sa MOA na Mindanao yung affected. Yan. So, mga kababayan, lalong-lalo na dun sa mga nasa kamay nilaan, medyo... Kasi minsan sa mga balita, di ba? Red alert, triple red alert, mga ganyan, kung ano-ano mga sinasabi, baka umabot daw dito. Siyempre, natatakot din yung mga nandito sa syudad, di ba? So, alam mo, Fe, pwede bang ma-share, may isang din na binanggit ng mga researchers na pumunta sa Mindanao. Sige po. Nalaman nila na meron palang 7 spaces for peace na pinag-agrihan noon ng MILF at saka 7 spaces? 7 spaces for peace. Ibig sabihin, mga lugar na talagang dapat hindi pumupunta ang MILF at saka mga government soldiers at dapat may kalinaw doon. Kasi space, pero pati sila naapektuhan nitong evacuation ngayon. Ano po itong parang mga ang panawagan talaga nila is sana yung lugar na yon na kung saan sinabi dapat hindi pumupunta ang MILF at saka ng mga sundalo, wag pumunta doon kasi nagkakagulo lang. So, Doktora, masasabi niyo ba kung itong pitong lugar na to? Naapektuhan daw ang karamihan. Doktora, meron kayong mga listahan itong 7 spaces na to? Spaces of peace. Sandali lang po, ha? Sandali lang po. Ito ay mga barangay sa Pikit ito, North Cotabato Takipan, Dalingawan, Kalakakan, Panikupan, Ginatilan, Lagundo, Nalapaan, ilan na ba yun? 2, 4, 6. Isa pa? Yun na yun. Okay. Ito na, di ba? Ang sinasabi ng mga sana, parang akala nila nagkaroon ng agreement ang MILF at saka ang gobyerno na those are spaces for peace. Pero hindi yun nangyayari, ano po? Oo, kaya parang nananawagan talaga sila at binanggit nila ito sa mga researchers na Amnesty International na gusto nila ng kapayapaan. In fact, sabi ng mga researchers, nagtanong daw talaga sila kung tinatanong yung mga Muslim, paano nyo tinitingnan yung mga kapitbahay nyo na Kristiyano? Ang sabi nila amigo. Sabi nila, amigo, kaibigan. Ganon din yung Kristiyano. Ang sinasabi rin, amigo namin ang Muslim. Kasi may intermarriages naman. So, parang on the ground, nakikita natin na pwedeng magkaroon ng kapayapaan. Kaya sana talaga magkaroon na ng isang mabilis na proseso ng pangkapayapaan sa pamagitan ng pag-uusap uli. Uusap na muli. Pwede ba kami mag-mediate dyan? Doktora? Mukhang marami namang mga ibang nagme-mediate na sa ngayon at hindi yun yung role na nakikita ng Amnesty International. So talaga ang panawagan ng Amnesty International is magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao. At sana ay hindi labagin ang mga karapatang pantao ng bawat isa doon.
hindi labagin ang international humanitarian law. Mhm. At of course, yung mga nagva-violate niyan ay dapat they should be accountable for their actions. Kasi, syempre, sa pamamagitan ng mga paglabag, dito nagkakaroon ng mga samaan talaga ng loob. Diba? Opo, opo. So, yan po si Dr. Aurora Paurong, ang Director ng Amnesty International Philippines. Magandang hapon po sa inyo. Doktora? Maraming salamat, Fe, sa Oo. kakampi at sa ating mga tagapakinig. So, Doktora, yung pong, meron ba kayong kopya nung MOA? Merong kaming kopya, pero ang nakuha namin ay yung MOA na nandun sa MILF website. Naghahanap kami ng MOA na nandun sa government website sana. Diba? Dahil narinig natin si Secretary Puno na meron siyang sinasabing real MOA. So sana po ay ang ating gobyerno ay magpalabas po talaga ng nilalaman ng MOA upang maintindihan nating lahat. Hindi nanggagaling dun sa haka-haka at baka mamaya, mali naman ang aming hawak na MOA. Okay. So, thank you very much. With that, Dr. Aurora Paurong, ang Director ng Amnesty International Philippines. Thank you very much po. Maraming At sana, salamat, Doktora, padala nyo kami ng mga inyong parating mga statements, ha? Okay, Opo. maraming salamat, Fe, Opo. at sa ating mga tagapakinig.